Magandang umaga po sa bawat isa. Malinaw ba ang aking boses sa lugar na yan? Nagpapatuloy pa rin tayo sa ating pag-aaral dito sa Aklat ng Galacia. Pagamat nais kong sabihin at malapit na po tayong matapos, baka ito na ang ikalawa sa huli kung kalooban ng Panginoon na ating pong pagtalakay sa ating mahabang journey dito sa Book of Galatians. Pinamagatan natin ang ating journey na The Gospel of True Freedom. So at this time, let me invite you to Galatians chapter 6 verse 10. So this is only one verse. So Galatians chapter 6 and verse 10. And since this is only one verse, let me read this in English Standard Version as well as in our ABAB or ang bagong ang Biblia. Sa ESV, sabi rito, so then, as we have the opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Now, let us then read sa Tagalog na salin. Dali lang po. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Ito po ang salita ng Panginoon. Sa aking palagay ay narinig na ninyo yung saying na we do not make opportunities, but we can miss the opportunities. Hindi daw tayo ang gumagawa ng mga pagkakataon, pero pwede nating mapalagpas ang mga pagkakataon. At totoo po yung statement na yan kasi ang Diyos po talaga ang gumagawa ng mga pagkakataon para tayo makagawa ng mabuti. Hindi lahat ng panahon may pagkakataon. No? So, yung pagkakataon binubukas ng Panginoon. Halimbawa, siya ang nagbubukas ng pintuan ng pagkakataon para makapag-share tayo ng gospel. Siya nagpo-provide ng mga resources para makatulong tayo sa iba. Siya ang naglalagay sa atin sa tamang lugar at sa tamang panahon. No, sa kanyang sovereign will, ina-arrange siya ang maraming bagay para makapaglingkod tayo sa kanya at sa ating kapwa. Ganun pa man, pwede rin nating sabihin na kahit na ang Diyos ang nagbibigay ng pagkakataon, tayo pa rin ang dapat responsable na gamitin ang mga pagkakataong yaon. We are responsible to make use or to make good use of them. We must not allow them to pass by unnoticed and unused. Tinatawagan tayo na sunggaban ang bawat God-given opportunities and make them beneficial, useful, and helpful. Not only for our brethren, for people around us, but for the glory of the Lord. Now, binanggit ko noong nakaraan na noong dumating na si Pablo sa chapter 5 verse 16, hanggang sa tapusin niya na itong kanyang sulat sa Galacia, nagsimula siyang mag-focus sa mga practical na implikasyon ng Ebanghelyo. Dito tinuturuan niya ang mga Kristiyano doon sa Galacia, kasama na rin tayo syempre, na mabuhay ng tama sa komunidad na kabilang tayo, yung church. At ito daw ay ang tamang mga daan na umaayon sa gabay o pangunguna ng Espiritu Santo sa atin. Nagbigay siya ng diin patungkol sa kahalagahan ng pagre-restore o pagpapanumbalik ng isang kapatid na nagkasala ng mayroong espiritu ng kahinahunan. Nagbigay rin siya ng pansin patungkol sa burden. Kung may mga kapatid daw na may mga pasanin,
handa tayong tumulong sa kanila. At iwaksi daw natin yung mga bagay na maaaring humadlang sa sweet fellowship. Tulad ng masyadong mataas na tingin sa sarili. At pagpapabaya ng mga gifts na binigay ng Panginoon sa iyo na dapat i-exercise mo. Now, sa kabila ng lahat ng mga ginagawa nating ito, kapansin-pansin na nagbigay din si Pablo patungkol sa encouragement para tayo mag-persevere. No? Kasi, pag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, tumutulong ka, at alam mo na, you try to be a blessing to people, pero darating din yung time na parang nanghihinawa ka, lalo na kapag wala ka nakikitang bunga doon sa mga ginagawa mo, di ba? Kaya sinabi ni Pablo, noong nakaraang linggo, binigyan natin ng pansin yan, na dapat daw ay huwag tayong manghinawa. Sapagkat sa sino mang nanghihinawa, no, ay hindi niya maaani yung mga magagandang bagay na kanyang ginawa. Yung prinsipyo ng sowing and reaping ay hindi magiging maganda ang dating sa kanya. Magiging maganda lang ito kapag nagpapatuloy siyang gumagawa ng mabuti ng walang kapaguran at walang pagsuko. At sa araw ng anihan, darating ang siyang gantimpala ng Panginoon sa sino man na nagpapatuloy at nagpipersevere sa pananampalataya. Now, dito sa binasa nating talata ngayong umaga, ay nagpatuloy si Pablo sa tema ng paggawa ng mabuti at tinuruan niya ang mga kapatid sa Galacia, gayon din siyempre sa ating lahat, sino ba yung dapat nating gawa ng mabuti? Sino ba yung mga recipients? At paano natin ipaprioritize yung paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa? Yun ang bibigyan natin ng diin ngayon. To whom should we do good? And who should receive our special attention and care? And these are the questions that Paul would address in the verse that we read this morning. And the message that I want to emphasize is this. Christian kindness reaches everyone, yet it begins with the family of God. Christian kindness reaches everyone, yet it begins with the family of God. And I have two headings. First, we will be looking at our public ministry of doing good, and then our priority ministry of doing good. So, una, our public ministry of doing good. Verse 10a. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone. Now, muli, nais kong bigyan natin ng pansin yung salitang ginamit ni Pablo. As we have opportunity. Ibig sabihin, not every moment can be an opportunity for service. Hindi ka naman pwede maglingkod habang natutulog ka, no? Tama ba? Hindi ka naman pwede mag-serve sa sino man kapag ka ikaw ay nakahiga. So, ibig sabihin, not every moment can be an opportunity for service. God in His providence is the one who opens the door and creates opportunities for us to do good. May mga panahon na gusto natin tumulong sa nangangailangan, pero wala naman tayong resources. Tama ba? May mga panahon naman, meron kang resources, pero wala namang avenue. Walang door of opportunity. Totoo yun, nangyayari yun. Nagpapasalamat nga tayo sa Panginoon. May mga kapatid na minsan nagtatanong, Pastor, paano ba ako makakatulong? Kasi hindi ko alam paano ako makakatulong. So nakikita nyo, maaaring meron siyang itutulong at meron siyang hangaring tumulong, pero hindi niya alam kung paano niya gagawin ito. No, merong mga kapatid tayo na nagbigay ng kanilang tulong sa mga nangangailangan at ang sinabi ko, salamat sa iyong magandang kalooban. Sabi niya, ito ay isang opportunity para sa akin to help. This is a blessing for me because opportunity comes from the Lord. So you see,
as we have opportunity, do what is good. So, when God opens a door of opportunity, we must not hesitate. When He provides the means and the occasion, we are to act. Hindi natin dapat hinahangaan lang yung opportunity o pinag-uusapan yung opportunity. Dapat sinusunggaban natin itong opportunity na binibigay ng Panginoon na makapagbigay luwalhati sa Kanya at makagawa ng mabuti sa iba. And notice yung recipient. Sabi ron, everyone. Everyone. The scope is broad and inclusive. Hindi siya limitado sa church, sa mga kapatiran. Paul is telling us to do good to all people without distinction. We are not to limit our kindness based on person's culture, ethnicity, social standing, economic status, or outward appearance. Halimbawa, nagta-trucks distribution tayo. Tapos may nasalubong kang dalawang tao. Yung isa maamo ang mukha. At yung isa naman ay astig at mabilasik. Anong gagawin mo? Sino siya bibigyan mo ng trucks? Yung maamo ang mukha. Nakakatakot kasi yung isa. Hindi. Lahat. No? As the Lord opens the opportunity for all. So, yung ating pagpapakita ng kindness ay hindi lang doon sa mga friendly sa atin, maging sa mga taong indifferent. This reflects, brethren, the very character of God. Kasi ganito yung Diyos eh. Nagpapakita siya ng kabutihan sa mabubuti at sa masasama. Matthew chapter 5, verses 44 to 45. Sabi, "But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust." You see, this is the character of God. God is showing goodness and kindness to all. Sa mga taong rebelde sa Kanya at sa mga taong nagmamahal sa Kanya. God shows kindness. And therefore, ganun din dapat tayo. Hindi ba? So, paano natin gagawin yon? How are we to show kindness to everyone? And I have two suggestions. First of all, by proclaiming Christ to them for their eternal good. Yan ang unang-una. Proclaim Christ to them for their eternal good. Ang pinakadakila na kabutihan na pwedeng tanggapin ng isang tao ay makilala niya si Kristo. Kaya nga dapat nananalangin tayo ng mga pagkakataon para makapagbahagi tayo ng Ebanghelyo. Manalangin din tayo ng karunungan, ng kaalaman, ng katapangan. Kasi minsan naduduwag tayo, di ba? Mag-share ng gospel. At bigyan tayo ng tamang salita. Pag ako po bumabiyahe ng malayo, kung nakasakay sa eroplano, isa lagi sa prayer ko pag ako'y mag-isa. Sana tong katabi ko, makausap ko sa Panginoon. No? Totoo yan. Of course, hindi sa lahat ng panahon nakakausap mo kasi minsan suplado. No? Minsan ayaw talaga makipag-usap. Pero may mga panahon din na the Lord opens the opportunity to share the gospel. Lalo na ang haba ng journey mo. Di ba? Nakakainit. Maganda rin makapagbahagi ng Ebanghelyo. So kung ikaw ay magulang, syempre ngayon meron ka ng opportunity at privilege na ma-share yung gospel sa mga anak mo. Kung ikaw ay isang employer, supervisor, manager, o mayroong katungkulang mataas sa iyong pinagtatrabahuan, may opportunity ka na mag-share ng gospel doon sa mga tauhan mo. Di ba? Kami ni June, meron kaming Bible study sa Home Along stores, no? Ako meron dalawa, siya merong isa. Ito po ay Bible study na parang ang nag-initiate yung mismo may-ari ng Home Along na hindi namin kilala kung sino man siya,
Alam namin Christian siya, gusto niyang i-share yung gospel sa mga tauhan niya, sa mga nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Alam, makagandang opportunity. Dahil nandoon siya sa mataas na posisyon, pwede niyang gamitin yon para makapagbahagi ng salita ng Diyos at di naman niya kayang gawin, kaya nag-i-invite siya ng mga ibang pwedeng mag-share ng gospel. Hindi ba magandang opportunity yan, mga kapatid? Panalangin natin yan. Nagbigyan din tayo ng opportunity ng Panginoon. Kaya pray that God will make you the salt of the earth and light of the world. And live in such a way that people around you see a distinct difference in how you handle things. Ba yung nakikita nila kung paano ka humaharap sa pagsubok, humaharap sa conflict, sa trial, sa sufferings. At dahil doon, nag-iisip sila, iba yung ugali ng taong ito. Iba yung karakter ng taong ito. Maaaring nade-develop yung tinatawag na sanctified curiosity. Diba? Sana maging katulad ako niya. Ano ba ang sekreto niya? At maaaring mag-i-lead ito doon sa pagtatanong o pag-i-inquire patungkol sa pag-asa na tinataglay mo. Lahat ng yan ay opportunity, mga kapatid, para sa Ebanghelyo. At sa sino mang nagdadala ng Ebanghelyo, sabi ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 15, how beautiful are the feet of those who preach the good news. So that is the first thing. The secondly, not only by proclaiming Christ for their eternal good, but I believe by practicing compassion for their temporal good. Doing good includes more than sharing the gospel. It also involves meeting the practical needs of people around us. Now, hindi naman natin kayang gawin lahat ng mabagay na mabubuti, no? Sa sino man, dahil napakadepende pa rin yan sa resources na meron tayo. Pero, marami tayong pwedeng gawin na minsan akala natin walang kabuluhan. Yung bang, linisin mo lang yung paligid ng iyong bahay, bakuran, magtapong ka ng tamang basura sa tamang lugar, nagbibigay yan ng, you're doing good for people. Tama ba? No, you're doing good for everybody. No? Yung bang mag-assist ka sa mga tao na maaring nangangailangan, you're doing good for everybody. For people. And tatandaan ko si Tony Ople, nung nabubuhay pa, doon sa kanto, mayroong mga bata ron, tinuturuan niya. No? Ng English at saka ng math. Kasi syempre magaling siya sa math, no? Totoo 'yun, mga bata diyan, no? Yung mga bata na 'yon at yung mga magulang ng mga bata na 'yon, hindi naman nakapunta rito sa church eh. Hindi naman nakarating dito. Nasayang ba yung effort niya? Nasayang ba yung kanyang pagpapagal? I don't think so. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, we have to do good to everyone. Si Matt Gumston, kilala natin. Una ko siyang nakilala, siyempre sa CRBC. Doon kami nagkakilala hanggang sa nag-lead ito na nakarating na siya rito sa church natin. Pero nakilala ko siya bilang isang nagtayo ng drop-in center doon sa Cubao. Itong drop-in center, ito yung mga tumutulong sa mga homeless people. Nandun, dami kasing homeless dyan sa Aurora Boulevard, no? Makikita pagka dumadaan kayo dyan. So, ang ginagawa niya, every Thursday, merong libreng ligo. Kasi isang beses lang sa loob ng singlinggo naliligo yata yung mga tao. Kaya, ang ganda ng amoy. No? Libreng dinner. Libreng laba. At syempre, ini-invite din nila ng 30 minutes Bible study. Now, minsan, gusto lang nung iba doon, kain, laba, ligo, ayaw na ng Bible study. Pero hindi man nila pinipilit. Pero pag umatin ng Bible study, okay lang. At alam nyo, ginagawa nila, dami-dami. In fact, nagsasalita ako, in-invite niya ako, minsan, nagsalita, ang dami, mga 100 katao yata ng mga homeless. Pero alam nyo mga kapatid, kakaparanggot lang siguro talaga ang nagiging Christian at napupunta sa church. Wala pa sigurong 10. Sa dami ng mga tinuturuan. No, nasasayang ba ang resources? Nasasayang ba yung effort? Hindi. Sapagkat ang turo ng Panginoon, we have to
Do good to everyone. Siguro alam din ng iba na bago nagkaroon ng pandemic, meron tayong ministry dito sa Riles, no? Sa Pasita 1B. Na nagtuturo tayo doon sa mga bata, nagtuturo din sa mga matatanda. And along with that, yung misis ko, nag-isip ng mga makakatulong doon sa mga nanay doon para sa kanilang pangkabuhayan. Na, gumawa ng basahan. At itong basahan na gagawin nila, ibebenta. No, mga umabot din ng 1 taon yung proyekto na yon at her own expense sa sarili niyang pera. Pagkatapos ng 1 taon, tumigil na. No? Nais kong sabihin, sa tagal ng Bible study at tagal ng pagtulong sa mga tao ron, walang ni isa sa kanila naging membro ng church natin. Walang ni isa sa kanila ay nakita natin na umaattend dito. Of course, merong umaattend pa ilan-ilan pag may giving. No? Pero wala. Nasayang ba yung ating po ginagawa? Doon? I don't think so. We are not wasting money because we are obeying God's command to do good. Bagamat ang Ebanghelyo, ang pinakamataas na kabutihan na pwedeng i-offer natin sapagkat ito'y ina-address ang eternal na pangangailangan ng tao, tayo mga Kristiyano ay tinatawag ding magpakita ng compassion para sa mga temporal na pangangailangan ng ating kapwa. We should not help people only when we see visible spiritual results. Rather, we do good because God has commanded us to do so. Because we love our neighbors. And because yung pong paggawa ng mabuti sa kapwa ay refleksyon ng katangian ng ating Amang nasa langit. Nang sabi, nagpapasikat ng araw sa mga taong mabubuti at masasama at nagbibigay ng ulan sa mga taong matutuwid at mga liko ang pamumuhay. Yan ay reflection. So, when we are doing good for others, we reflect the character of our Father. Now, let's go to the second headings. Our priority ministry of doing good. So, we will be doing good to everyone. But verse 10b says, and especially to those who are of the household of faith. Di ba, narinig niyo na yung kasabihan na charity begins at home. Bagamat ang ating kabutihan should certainly extend to our neighbors, it ought first to be evident within our own household. Yung kabutihang ipinapakita natin sa iba, dapat unang nakita sa loob ng ating tahanan. Di ba, may mga pangit naman yung naririnig-rinig natin mga salita na, alam mo yung taong yan? Alam mo yung asawa ko? Mabait lang yan sa ibang tao, pero doon sa loob namin, yung bahay, hindi. Di ba, may mga ganyan naririnig nyo na ba yan? Pero sa ibang tao, ang bait niyan. Sa ibang tao, matulungin yan, pero dito sa loob ng bahay, tamad. Pangit naman ang ganong klase ng, di ba, ng comment, no? Kasi, very inconsistent yun eh. Narinig na ninyo yung saying nito. Ito, favorite ko tong na thoughts to. Matagal ko na tong sa ulado. No? A light that shines farthest, shines brightest in the home base. Ang isa daw liwanag na nakikita mo sa malayo, higit daw yung maningning kapag nandoon ka mismo sa lugar na yun. Tama ba yun? Ibig sabihin, yung totoong generosity na ipinapakita natin sa ating mga kapwa-tao, ito man ay schoolmate natin, ito man ay office mate natin, mga friends natin, neighbors natin, dapat unang-una nandoon yun sa loob ng ating tahanan. No? It is difficult to claim compassion for strangers while neglecting those whom God has placed closest to us. Gayon din sa tinatawag nating spiritual realm. It is commendable to support the charitable institution we have. Kung may pera kayo, no? Sobrang dami na ng pera mo. Gusto mong tumulong sa mga charitable institution. Masama ba yon? Hindi. Pero bago ka tumulong,
Sa mga charitable institution, katulad siguro ng mga, ano ba yung mga charitable institution, Caritas, kung ano man yan, kahit na yan ay run by the Catholic Church, di ba? Okay lang. Pero isipin mo muna, bago ako tumulong, may mga kapatiran ako sa church na mga nangangailangan ng tulong. Baka mayroon ako mga kapatid sa iglesia na mayroong mga sitwasyon na kinakailangan kong ibigay ang aking kamay para sa kanila. So the point is, merong priority sa ating paggawa ng mabuti. Tutulong tayo sa lahat. Magiging mabuti tayo sa lahat. Pero uunahin natin ang kasambahay sa pananampalataya. Dalawang implikasyon ang nais kong bigyan ng diin pagdating doon. Bakit natin dapat gawin yon? Sapagkat we have one Father over us. We have one Father over us. Bagamat lahat ng tao nilikha ng Diyos, at lahat ng tao ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos in biblical sense. Sabi ng Galatians 3:26 and following, sabi doon, yun lamang mga anak ng Diyos ay yung mga taong ibinigay nila ang kanilang pananampalataya kay Kristo at sila'y nagiging mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. At sila rin ay nagiging anak ni Abraham. Kaya, kung may mga kinakausap ako dito, hanggang ngayon, akala mo, anak ka na ng Diyos. Dahil nagsisimba ka. O dahil yung mga magulang mo, Christians. Nagkakamali ka. Ang pagiging anak ng Diyos ay isang personal na pananampalataya sa tagapagligtas na si Jesus. Kaya kung hindi ka pa nakatitiyak, lumapit ka kay Kristo ngayon. Para ikaw ay magkaroon ng katiyakang mapabilang sa kanyang pamilya at pwede mong angkinin ang salitang pagiging anak ng Diyos. Noong August 28, 1963, si Martin Luther King Jr., kanyang dineliver ang isa sa masasabi nating napakabantog na speech sa kasaysayan ng Amerika. Yung speech na ang pamagat ay, I have a dream. Yan ay kanyang sinabi o sinalita sa harapan ng 200,000 civil rights supporters niya noon sa Atlanta. At sinasabi ng marami na yung kanyang speech na yan ay maituturing na the greatest public speeches in American history. Pero pag binasa mo yung speech, maraming magaganda sa sinabi niya. Nabasa ko na yung speech niya yon several times, no? I have a dream, ang pamagat. Pero kung atin pong susuriin sa yung speech niya sa pamantayan ng banal na kasulatan, meron tayong mapupuna. Halimbawa, sinabi niya, sabi ni Martin Luther King, of all people, black and white, Jews and Gentiles, Catholics and Protestants, they are God's children. Now, maaaring yun ay isang ekspresyon ng sentimiento ng isang tao na gusto niyang pag-isahin ang mga tao, ano man ang kulay ng kanilang mga balat, na magkaroon sila ng pare-parehong dignidad. Ngunit malinaw pa rin ang banal na kasulatan na merong distinction. Na ang pagiging anak ng Diyos ay hindi isang universal status na ibinigay sa lahat ng tao by natural birth, kundi ito ay isang supernatural gift na tinanggap ng isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos, bagamat lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. John chapter 1 verse 12, to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. And therefore, brethren, we should prioritize our brethren in the faith, the household of faith, because we all have one Father. We are all children of one Father, the Father in heaven, our God. Number 2, we belong to one family among us. We have one family among us. 1 John 4:7, beloved, let us love one another, for love is from God,
And whoever loves has been born of God and knows God. John grounds this mutual Christian love in our common spiritual birth. In this context, he is speaking primarily to love among fellow believers. Isipin natin yan, di ba? Yung kapatid mo, no? Siblings. Pareho kayong magulang, parehong source ng buhay na pinanggalingan ninyo, pareho kayo ng family identity. Dahil sa relationship na yan, meron kayong special concern and affection. No? Hindi man kayo pare-pareho ng ugali, hindi rin kayo approve sa ugali ng isa't isa. Maaaring meron kayong collision, bangayan sa loob, meron kayong banggaan, pero dahil meron kayong iisang, you belong to the same family, ano nangyayari? Meron kayong kakaibang affection sa isa't isa. Kapag merong nagsasuffer, apektado ka. Kapag merong isang masaya, masaya ka rin. And there is a mysterious bond that unites family members despite of differences in personality and character. Nalala ko, napanood ko yung isang programa ni Jessica Soho. Di ko alam kung meron pa rin ngayon yan. Yung reunion, no? Doon sa episode na yon, pinicture niya yung 4 na magkakapatid na nagkahiwa-hiwalay ng mga bata pa sila. 10 years old pa lang yata. Yung isa pinakamatanda, 14. No, 4 sila. Nagkahiwa-hiwalay sila. At gusto nilang magkita. Kaso ang tatanda na nila. At nagkita-kita nga sila doon sa pamamagitan ng programa ni Jessica Soho na reunion. No? Nung magkita-kita, halos din na nila makilala isa't isa dahil ang tatanda na nila eh. Wala na yung itsura ng mga bata pa sila. No? Pero, makikita natin, alam nyo, nung pinapanood ko yon, hindi ko na pigilang lumuha. Nung makita ko yung kanilang mga hangarin, nang sila'y magyakapan, nang may kagalakan, no? Na kahit na maraming taon ang lumipas na hindi sila nagkita, yung bond ng isang family ay nananatili. Brethren, in a similar way, the church is a family. Remember that. We are family. We are united, not by blood, but by the blood of Christ. By the blood of the Lamb. Kapag mayroong isang kapatid natin, may nahihirapan, dapat nararamdaman natin yon. Kapag mayroong kapatid tayo na nagre-rejoice, may magandang nangyari sa kanya, dapat masaya rin tayo. Kapag mayroong isa na binless ni Lord, dapat nagpapasalamat din tayo. Kapag mayroong isang hindi natin nakikita, dapat nag-aalala tayo. We do not merely gather for worship. We are committed to helping one another spiritually and whenever possible, practically as well. So, merong mga kapatid na hindi nyo nakikita. Tinext ba ninyo? Asan ka? At hindi kita nakikita. Anong problema mo? Are you doing that? O sasabihin, si pastor na lang. Ang gumawa niyan, siya naman ang pastor eh. Di ba dapat lahat tayo ang gagawa nun? No? We strive to maintain and strengthen this relationship because they are not temporary relationship that ends with this life. Alam niyo kung tayo mga magkakapatid, hanggang doon sa langit, magkakapatid tayo, magkakasama tayo. We have eternal relationship. Na maaaring dito, meron tayong misunderstanding, minsan nagkakabanggaan, may punaan sa mga ugali ng isa't isa. Pero pagdating sa langit, wala na lahat yun. No? Pagdating doon sa new heavens and new earth, lalo na, wala na lahat yan. Wala na yung bigat ng damdamin. Wala na yung inis. Wala na yung muhi. Wala na yung galit. Wala na yung banggaan. Kasi pare-pareho tayong niligtas at nilinis ng iisang dugo ng Panginoon na ang pangako ay walang hanggang kaluwalhatian. So, gusto kong magtapos, mga kapatid, para pamamagitan ng isang reminder. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo naging bahagi ng kanyang pamilya.
Hindi natin pinagpagalan, hindi natin pinagtrabahuan na tayo mapabilang sa sambayanan ng pananampalataya. Tayo ay dinala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang redeeming work, sa pamamagitan ng kanyang adopting love. No? Dahil mula pa nang itatag ang sanlibutan ito, minahal ka na ng Ama. Pinili ka na niya para mapabilang sa kanyang pamilya. Kaya, tandaan natin lahat, in good times, in bad times, in seasons of joy, and in seasons of sorrow, we are family. Let us pray.